Tinamaan ni Trump ang NATO nang ilipat niyang mga tropang Amerikano sa Europa at pinilit ang mga kumander ng alyansa na magpakita sa Brussels para pakalmahin ang mga natatakot na kaalyado. Ngayong Miyerkules, ika-20 ng Mayo, 2026, ang diplomatikong pananalita tungkol sa katatagan at pagiging predictable ay tunog na mas parang pag-amin kaysa pagpapakita ng lakas na talagang tumimo ang mensahe mula sa White House. Hindi na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang pagsalo ng mag-isa sa seguridad ng Europa habang binabatiko si Trump ng mga lider ng alyansa at umaasa pa rin sa Washington sa likod ng eksena. Sinubukang sabihin ni General Alexis Grinkerwich na ang pag-alis ng 5,000 sundalo ay hindi makakasira sa mga planong pangrehiyon ng NATO, ngunit ang pagdaraos ng press conference ay nagpapakitang may pagyanig. Matapos taon ng paniningil na magbayad ang Europa sa sarili nitong depensa, inilatag na ni Trump ang bayarin, ginulo ang kaalyado, at inilantad ang tanong na iniiwasan sa Brussels. Kung wala ang lakas militar ng Amerika, may tunay bang kontrol ang NATO o nagkukunwari lang dahil sa takot? Ikukuwento ko na yan pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para sa real-time na impormasyon, mataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad mula kay Milson Alves Global. Ang pagpupulong sa Brussels ay dinaluhan ng mga pangunahing lider ng militar ng NATO kabilang sina Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Presidente ng Komite Militar, General Alexis Grinkiewicz, Supreme Allied Commander sa Europa, at Admiral Pierre Vandier, Commander ng Transformation ng NATO. Nagtipon sila para talakayin ang depensa Ukraine, kahandaan ng militar, at panloob na katatagan, pero may iba pang dahilan dito. Inanunsyo ni Trump ang pagbabago sa presensya ng Amerika sa Europa at iniulat ng Reuters na planong bawasan ng Amerika ang mga kakayahang militar na ilalaan sa NATO kung magkaroon ng krisis o digmaan. Ang desisyon ay tinatama ng puso ng lumang modelo. Sa loob ng mga dekada, ilang pamahalaang Europeo ang mariing bumatiko sa Washington, mga Republikanong presidente at nagbigay ng pampublikong leksyon sa diplomasya. At kasabay nito, umasa sila sa proteksyon ng Amerika para mapanatili ang sarili nilang seguridad. Pinili ni Trump na ungkatin ang sugat na ito at ang mensahe ay dumating bilang pamimilit, hindi pakiusap. Mismong ulat ng Reuters ang nagtala na malinaw na ipinahayag ni Trump na inaasahan niyang ang mga bansang Europeo ang pangunahing mananagot sa seguridad ng kontinente. Pinakalma ng pamunuan ng NATO ang sitwasyon. Ayon kay Grinkwich, ang paglipat ng brigadang nakabaluti ng Estados Unidos mula Europa ay hindi sagabal sa mga planong regional ng alyansa. Ang desisyon ni Grinkwich ay tila kalmado, ngunit ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagkabigla. Walang sinumang humihingi ng publikong paliwanag sa ganitong antas kung normal lang ang lahat. Kinailangang ipahayag ng alyansa na tuloy pa rin ang mga plano dahil nadulot ng pagdududa sa militar ang kilos ni Trump. Simple lang ang layunin. Pigilan na makita ng mga kaalyado, gobyerno at mga merkado ng depensa ang NATO bilang bihag ng White House na ngayon ay naniningil na ng bayad. Ang numero mabigat sa kwentong ito ay 5,000. Ayon sa opisyal na impormasyon at mga kamakailang ulat, nag-withdraw ang Estados Unidos ng halos 5,000 sundalo mula Europa kabilang ang mga naka-assign sa Alemanya. Kasama rin ang mga pagbabagong may kaugnayan sa paglipat sa Polonya. Sinikap ng Warsaw na pag-aanin ng epekto sa pagsasabing walang permanenteng pag-withdraw ng tropang Amerikano sa Polonya, kundi pansamantalang pagkaantala lang sa isang paggalaw. Gayunpaman, kitang-kita sa reaksyon ng mga Polako na naunawaan nila ang mensahe. Sinabi ng ministro ng Depensa ng Polonya, Władysław Kosiniak-Kamysz, na patuloy na nakikipagtulungan ng bansa sa Washington sa mga plano para sa presensya ng Amerika sa Europa. Ipinaalala rin niya na balak ng Polonya na gumastos ng 4.8% ng GDP nito sa depensa na yung taon, isa sa pinakamataas sa loob ng NATO. Pabor sa pananaw ni Trump ang detalyeng ito. Kapag may pressure, agad nagpapatunay ang mga kaalyadong takot sa banta ng Russia na sarili nilang gastos ang binabayaran. Hindi lang sa kontinental na Europa ramdam ang pressure. Inilagay ng gobyerno ni Trump ang Canada sa gitna ng tensyon nang ihinto muna ang partisipasyon ng Amerika sa isang bilateral na estruktura ng depensa mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig.
Kasama sa desisyon ang dating permanenteng konseho ng depensa ng Estados Unidos at Canada, simbolo ng kooperasyon militar sa pagitan ng dalawa. Para sa lumang diplomasya, mukhang krisis ito. Matagal nang hindi naabot ng Canada ang target na military investment at gayon ay kailangan makipag-ugnayan sa White House na hindi libre ang mga alyansa. Sinubukan ni Mark Carney na sagutin ito sa pagsasabing magdi-diversify ang Canada ng kanilang kooperasyon sa depensa at patuloy na susuportahan ang Ukraine. Pero ang pahayag na ito ay tumutulong lang sa naratibo ni Trump. Pinilit ni Trump ang mga kaalyado na iwan ang magagandang salita at harapin ang magastos na bahagi ng seguridad. Maging ang Greenland ay naging bahagi rin ng laro. Dumating si Jeff Landry, espesyal na sugo ni Trump sa Nuuk para dumalo sa isang business conference kasama ang Amerikanong embahador sa Denmark na si Kenneth Howrey. Iniulat ng Reuters na si Landry ay inatasan noong nakaraang taon na ipagtanggol ang interes ni Trump sa pagpapalawak ng kontrol ng Amerika sa Greenland, isang estratehikong teritoryo sa Arctic na konektado sa Denmark, miyembro ng NATO. Tinututulan ng Greenland at Denmark ang pagbebenta ng isla. Ngunit muling binuhay ng presensya ng Amerika ang usapin tungkol sa mga base, ruta at dominasyon sa pinakahilagang bahagi. Mahalaga ito dahil pinapakita na hindi lang pagpupulong sa Brussels ang binibigyang pansin ni Trump. Ang Greenland ay nasa gitna ng isang rehiyon na lalong pinag-aagawan ng Estados Unidos, Rusya at China. Kapag pinipilit ni Trump na magkaroon ng mas malaking presensya ng Amerika doon, ipinapakita niya ang pagtatanggol sa kanluran ay hindi lang responsibilidad ng Denmark. Pinamumunuan ng burokrata na puro talumpati sa Europa habang ang mga karibal ay sumusulong sa estratehikong lugar. Pumasok na sa ika-5 taon ang digmaan sa Ukraine at alam ng NATO na hindi nito maaaring panatilihin ang parehong linya nang hindi umaako ng mas malaking bigat sa pananalapi, industriya at militar. Makikita ang tugon ng Europa sa mga pagbili ng kagamitang pandepensa. Inihayag ng Sweden ang pagbili ng 4 na frigate mula France sa kasunduang lampas $4 na bilyong kasama ang naval group. Ang kasunduang ito ay magti-triple sa kakayahan ng Sweden sa depensang panghimpapawid sa dagat at isa sa pinakamalaking pamumuhunang militar ng bansa mula dekada 80. Inasahang maihatid ang unang barko sa 2030. Ipinapakita ng hakbang na ito na sinusubukan ng Europa na palakasin ang sarili nitong estrukturang militar dahil napagtanto nilang tapos na ang panahon ng automatikong pagdepende sa Estados Unidos. Ibinenta ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya sa Ukraine ang ganitong kasunduan bilang simbolo ng malakas na Europa sa loob ng NATO. Pinapatunayan din ng talumpating ito ang tagumpay ni Trump sa politika. Matagal nang iginiit ni Trump na dapat gumastos at mag-produce pa ang mga kaalyado at huwag umasa sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika. Ngayon, abang pinapabilis ng Sweden, France, Canada, Germany, Poland at iba pang kaalyado ang mga planong militar nila, tinatawag ito ng anti-Trump media na paglaban kay Trump. Sa totoo lang, ginagawa lang nila ang eksaktong hinihingi ni Trump noon pa man. Sinusubukan ng NATO na gawing simbolo ng pagkakaisa ang takot na ito. Ang mga kumander ay nagsasalita tungkol sa katatagan, pagiging predictable at koordinasyon. Pero ang pinakamahalagang salita ay pagsasaayos. Inayos ang mga kakayahan ng Amerika, nirerepaso ang mga tropa, muling kinukwenta ang modelo ng puwersa ng NATO. Tinutulak ang Europa na akuin ang higit na bahagi ng depensa. Dati, sapat na ang mga talumpati tungkol sa pagkakaisa ng kanluran para mapanatili ang dati nilang kalagayan. Ngayon, dapat ipaliwanag ng bawat leader sa kanilang mamamayan kung magkano ang gastos, aling tropa ang pananatilihin, anong armas ang bibilhin, at bakit umaasa pa rin sila sa Washington. Iyan ang takot na lumilitaw sa likod ng magagalang na mga pahayag. Hindi nila hayagang inaamin, pero kitang-kita sa gawa, pinapalakas ang hangganan, nirerepaso ang plano, binabago ang bili ng barko, tinataasan ang gastos, at tinitiyak na hindi mauubusan ng bala ang Ukraine. Sa gawa, inaamin nila ito para sa NATO. Di nila tahasang inaamin pero sa gawa, halata kapag minamadali nilang baguhin at palakasin ang mga plano para sa NATO. Sa gawa, palakasin at baguhin, hindi nila inaamin sa gawa, palakasin ang mga plano. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo ito, mag-subscribe ka sa channel at sa dulo, silipin mo ang mga komento. Inaamin nila, hindi man hayagan, pero sa gawa, nagmamadali silang baguhin para sa NATO. Hindi nila ito tahasang inaamin.